Panginoon. Magandang umaga po sa ating minamahal na Apostol, Jonathan Santos Priol. Magandang umaga po at alam po namin na kasama po namin kayo sa mga pananalangin. Sa inyo po mga kaibigan namin at kapatid, saan man tayong dako naroroon, ang Diyos ay patuloy na umaabot sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya salamat sapagkat sa programang ito ng Prayer Power ay nagkakasama-sama tayong lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay lagi pong nandyan para po sa atin. At mabuting bagay po na anuman ang ating mga pinagdadaanan, anuman ang ating mga nararanasan, mabuting bagay po na ating pong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng mga bagay. At bago po tayo mamagitan sa Panginoon at manalangin, ay nagbubulay po tayo ng kanyang salita. At ang ating pong pagbubulayan ay masusumpungan natin sa aklat ng Mateo sa 11, ang talata po'y 28 hanggang 29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kay aking papagpapahingahin. Pasalinin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang ating pong pagbubulayan, ang lumalapit sa Panginoon ay nagtatamo ng kapahingahan at kapanatagan. Napakaganda ang talatang binasa po natin. Dahil ang Diyos ay patuloy na umaabot sa bawat isa sa atin. Alam natin na ayaw ng Diyos na tayo ay nahihirapan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mabigo. Kaya ang dakilang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang kanyang panawagan sa atin, lumapit po tayo sa Kanya. Sa dahilang likas sa mga tao, ang nagtatamo ng maraming mga pasanin, mga kabigatan sa buhay na ito. Kahirapan, karamdaman, mga kabiguan. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos ng ganyang karanasan ng tao. Kaya nga ang Diyos ay mayroong panawagan po sa atin. Gaya ng binasa natin, ang Diyos pala ay nag-aanyaya sa atin na tayo po ay lumapit sa Kanya. Sapagkat wala tayong ibang malalapitan na hindi tayo mabibigo. Tanging ang Diyos lang po ang hindi bibigo sa atin. Kaya napakaganda po ang panawagan ng Diyos sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, na alam ng Diyos sa ating mga buhay, wala po tayong magagawa. Dahil kapag dumating sa atin ang mga bagay na hindi natin inaasahan, walang pwedeng makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Dahil araw-araw meron tayong kabalisahan sa buhay. At yan po ay sinasabi sa aklat ng Mateo, sa kabanatang 6, ang talata 31 hanggang 32. Kaya huwag kayong mga balisa na magsabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hinipil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya alam pala ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Na itong pangangailangan ito ang nagbibigay sa ating kabalisahan araw-araw. Kung ano ang ating kakanin, kung ano ang ating iinumin, kung ano ang ating daramtin. At yan po ay alam ng ating Amang nasa langit. Kaya napakaganda po talaga ang paanyaya ng Diyos sa atin. Na sa kabila ng mga kabalisahan natin ito, ang Diyos ay laging nariyan para tayo tulungan. Nandyan ang Diyos handa para tumunin ang lahat ng ating pangangailangan araw-araw. At yan ay karanasan po natin. Siyang nagpapakain sa atin, siyang nagpapainom, siya ang nagdadamit para sa atin. Kaya kung tayo ay
lalapit sa panawagan ng Panginoon kung ano man ang ating kabalisahan. Sabi ng binasa natin, siya'y nagbibigay ng kapahingahan. Kung tayo hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa, kaibigan. Kapatid, alam po natin yan. Kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Saan po tayo hiniling tulad ng Panginoon? Sa Aklat ng Juan, sa 15, ang talata po 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo walay sa akin, ay wala kayong magagawa. Napakaliwanag po ang kasulatan, ang salita ng Diyos. Kung tayo pala hiwalay sa Diyos, wala po tayong magagawa. Kahit sabihin natin na tayo sagana, marunong, malakas, darating ang isang araw na sa kawalan nating magagawa, may Diyos na pwedeng gumawa sa atin. Dahil hindi natin control ang pangyayari. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari o ang mga sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya kung tayo Indoor exercise. Stroke nose, 6 years. Senior citizen, 64. Person with disability. Dahil yung tuhod ko may taba. Sabi sa Isaiah sa 50, ang talata po 1 hanggang sa 2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas. Ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Hindi talaga gusto ng Diyos na tayo maghirap. Kaya minsan may mga taong sinisisi pa ang Diyos. Bakit kung may Diyos, bakit ang buhay ko'y nagkakaganito? Halos patong-patong ang mga pagsubok na aking nararanasan. Minsan nasisisi natin ang Diyos, naglingkod naman ako sa Kanya. Pinaniwalaan ko naman siya, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Mga kapatid, mga kaibigan, ang dahilan ay ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa Inom na atin po ako ng daily sa maintenance. Diyos. Hindi gamot. Hindi Dahil hindi gusto ng Diyos na tayo maghirap. kapsula o ano man. Hindi gusto ng Diyos na tayo dumaras ng mga pagsubok ng Bawang. mabigat. Pero Luya. ang Diyos ay tapat na handang Isa tumulong sibuyas. kapag tinalikuran At natin saka ang dalawang ating kutsaritang mga ani. kasama. Bakit ang Bigay ng tao ating Panginoon ay Diyos. lubos Salamat na Panginoon Diyos sa bigay mong daily maintenance po. sapagkat ang sabi ng Sa ngalan ni kasulatan, Jesus, amen. di natin Inumin na po siya natin. pinapahalagahan. Minsan, ang tao sa kalang nakakaalala, pag gipit na. Pero sa panahong malakas, hindi niya pinapahalagahan ang mga kabutihan ng Diyos para sa kanya. Anong sabi ng kasulatan sa Isaiah? Sa 53, Pagkaya na yung init. hanggang 4. Siya'y Inumin na. at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayumay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinala ng atin. Kaya kung bakit tayo minsan ay may mga karanasang hindi natin gusto dahil hindi natin pinapahalagahan ang Diyos na mabuti sa atin. Dahil ang Diyos ay laging nakatunghay sa atin. Ang Diyos ay hindi malayo. Ang tao lang ang lumalayo sa Diyos. At kapag ang tao ay malayo sa Diyos, iba't ibang mga kasamaan ang nararanasan ng tao. Kaibigan, kapatid, ang Diyos ay laging nariya Amen. para tayo abutin. Huwag lang tayong lalayo sa Kanya. Sapagkat kapag tayo lumayo sa Kanya, hindi natin mararanasan
ang tulong ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Sapagkat hindi normal ang ating mga karanasan. Hindi pare-parehas ang araw ng ating mga buhay. Iba't iba ang kapalaran natin. Subalit may iisang Diyos na mabuti sa atin, na kung siya'y hahanapin natin, kung tatalikuran natin ang ating mga kasalanan, manunumbalik tayo sa Kanya, darating pala ang kapahingahan. Amen. Tingnan po natin sa aklat ng Isaias 55, ang talatay 6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi malayo. Pag tayo pala'y lalapit sa Kanya, ang Diyos ay lagi lang nandyan. Ang kailangan lang lisanin natin ang ating mga kasalanan. Sapagkat maliwanag ang banal na kasulatan na kapag lisanin natin ang ating mga kasalanan, giginhawa po tayo. At ayaw ng Diyos na tayo pahirapan ng kasalanan. Biblia po ito. Ano nakalagay? Gusto niyo ba dumating ang kaginawaan sa inyong buhay, kaibigan? Ito ang kasulatan. Babasahin ko po. Kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik luhob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon, magsidating ang mga panahon ng kaginawaan mula sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen. Kaibigan, hindi po nagbibiro ang kasulatan. Mangagsisi, sabi, para dumating ang panahon ng kaginawaan. Kanino galing? Sa ating Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Senior Citizen 64. Stroke loss, 6 years. Person with disability, 6 years. Dahil ito may tama. Tandaan niyo po, ang makakapagbigay lamang na recovered stroke ay walang iba kundi ang Diyos. Kung susundin natin yung nakagawa, 3:19, magsisi, sabi niya. Magsisi. Repent. Amen? At darating ang panahon ng kaginawaan kanino? Mula sa ating Panginoon Diyos. Amen. Ito po ang inyong kaibigan. Thank you for watching. Like, share, and share. God bless us all. Bye! Oh, kaya.